1 linggo na ang lumipas matapos mong kumain ng laman ng tao at inumin ang dugo nila. Kasama ang mabisang orasyon ng mambabarang na binayaran ko, ay magiging ganap ka ng aswang. Ikaw! Oo, ako nga. Ginawa mo akong aswang! Bakit? Para matikman ninyo, kahit na konti ang impyernong dinanas ko noon, ikaw at ang pamilya mo! Anong ginawa namin sa'yo? Hindi na mahalaga kung ano. Pero itong tatandaan mo, mula ngayong gabi, matinding uhaw at gutom ang mararamdaman mo. At walang kahit anong pagkain o tubig ang makakapawi niyan, maliban na lamang sa laman at dugo ng isang tao. Hayop ka! Labing-siyam na minuto makalipas ang alauna ng tanghali. Lunes, ang oras at araw nang simulan kong isulat ang lihim na ito. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, itago niyo na lang ako sa pangalan na Lucille. Ang iba pang pangalan at lugar sa isasalaysay ko ay sinadya kong ibahin dahil na rin sa maselang paksa at mga pangyayari sa aking kwento. Isa akong arkitekto, born and raised in Quezon City. Pero nang matapos ako ng pag-aaral at makapasa sa board exam, lumipat ako ng Cebu para tulungan ko sa pagpapatakbo ng architectural firm ang mami ko. Habang ang daddy ko na dating high school teacher at basketball coach ay namatay dahil sa atake sa puso. Meron akong boyfriend for 5 years, si George. It's not like our relationship has a deep foundation of love. Hindi ganon. Nung nagkakilala kami, na-realize lang namin na attracted kami sa isa't isa. We started dating, and the rest is history. Hindi kami yung tipo na sweet sa public, lalo na si George. Ayaw na ayaw niya ng PDA. Minahal ko naman si George. Hanggang noong 1 taon, na-realize ko na lang na hindi na ako masaya at unti-unting nawawala ang pagmamahal na yun. Isa sa mga sobrang kasundo ko sa mga kaibigan ni George ay si River, isa ring arkitekto. Naging malapit kaming magkaibigan at magka-vibes kami sa lahat ng bagay. Yung tipong, I found my soulmate in him. Nagdesisyon kami ni River na magtayo ng sarili naming firm. Mula business partners, ay nauwi ang lahat sa isang lihim na pagtitinginan, na higit pa sa isang magkaibigan. Sa makailang ulit kong pagtatangka na makipaghiwalay kay George, doon nagsimula ang pagsalakay sa akin ng aswang na naglagay sa akin sa bingit ng kamatayan. Lucille, bumaba ka na dito at nakahanda ng almusal. Pababa na po! Nagmamadali kong sinilid ang laptop sa bag at sinuot ang sapatos ko. Bago tuluyang lumabas ng kwarto, ay muli kong tiningnan ang sarili ko sa salamin. Pagdating ko sa kusina ay naabutan ko na 2 lang ang pinggan na nakahain. Oh, nasa na si Ella? Inaantok pa daw. Mamaya na lang daw siya mag-aalmusal. Hindi ba papasok sa trabaho yan? Hindi daw dahil masama ang pakiramdam niya. Simula nang bumalik niyang galing sa bakasyon nila magkakaibigan sa Antique, lagi na lang niya nagpukulong sa kwarto. Tinanong mo, baka may problema na yan, ma. Oo, pero sagot niya ayos lang daw siya. Nag-break yata sila ni Dino. Kaya pala. Anak, kailan mo ba hihiwalayan si George? Hindi pwedeng kayo pa pero nagkakaintindihan na kayo ni River. Ayokong dumating ang araw na maipit ka sa kanilang dalawa. Mami, I'm trying my best. Lahat ng pwedeng chance na makita ko, kinukuha ko para kausapin siya at makipaghiwalay. Pero sa tuwing sinasabi ko, maayos siya. Isa pa, hindi pa kami ni River. Sinabi ko naman sa kanya na aayusin ko muna yung problema ko kay George. Hindi pa nga kayo pero siya nang mahal mo. Sinubukan kong umiwas pero ang lakas ng hatak ni River sa akin. Exact opposite siya ni George. Malambing, masayang kasama, maalaga, sweet. At higit sa lahat, pinapakinggan niya ako. Nire-respeto niya mga desisyon ko.
Hindi yung parang ginumero ang kilos ko. Manindigan ka kasi. Hindi pwedeng hihintagin mo kung kailan siya papayag. Susubukan ko po ulit. By the way, late na po ako makakauwi mamaya. Birthday po kasi ng isang client namin eh. Naimbitahan kami ni River. Okay, sige. Mag-iingat ka pa uwi. Maya-maya ay narinig ko na mula sa labas ang pamilyar na busina ng kotse ni River. Nagmadali akong tumayo at uminom ng tubig. Pagkatapos ay humalik sa pisngi ni Mommy. Si River ba yun? Opo, ma. Hindi ba si George ang karaniwang sumusundo sa'yo? May meeting po kami ng kliyente ni River ngayon eh. Sige po, ma. Alis na ako. Nagmamadali akong lumabas ng bahay. Kasunod si Mommy. Agad akong umiti nang makita si River na nasa labas ng sasakyan at naghihintay. Ang ganda mo lalo ngayon. Parang gusto tuloy kitang halikan. Thank you. Saan ka pupunta? Halos sabay kaming napalingon ni River nang makita namin si George na nakalabas sa bintana ang ulo. Nagkatinginan kaming dalawa kaya napilitan akong lapitan ito nang bumaba sa sasakyan. Bakit ka sa kotse niya sasakay? Pare, kumusta? Ayos lang. Ikaw, I'm good. mukhang may lakad kayo ah. May client meeting kami ngayong 9 a.m. Nagpasundo na ako kay River para sabay kaming pumunta doon. May sira kasi yung kotse ko, ipapagawa ko pa lang. Sorry, nakalimutan ko na sabihan ka ngayong umaga. I was trying to call you last night pero di ka sumasagot eh. Sorry, sweetheart. Baka nung tumatawag ka, ay nasa studio ko at kasalukuyang naguhulma sa clay. Ano pa nga ba? Lagi naman yung mga palayok at clay mo yung kasama mo. Oo, nagtatampo ka na naman eh. Sorry na. Babawi ako sa'yo sa susunod. Hindi na, ayos lang. Pag-isipan mo yung sinabi ko sa'yo last week about our breakup. As much as possible, ayoko magdesisyon mag-isa dalang gusto ko mutual. Eto naman, hindi ko lang nasagot ang tawag mo kagabi. Yung breakup na naman na yan ang sinasabi mo. We're not breaking up, okay? Lucille, let's go. Baka malate pa tayo. Traffic pa. Sige na, kailangan na namin umalis. Kinagabihan gaya ng plano ay sabay kaming nagpunta sa party ng isa naming kliyente, si Mr. Boong Perez. Kasama ang iba pang mga business associates namin, naging maliit na reunion yon ng mga architect at engineers at iba pang mga kliyente. Ngunit kahit na wala doon si George, kailangan pa rin namin mag-ingat sa kilos namin dahil karamihan sa mga tao doon ay kilala ako at ang boyfriend ko. Happy birthday, Sir Bong! Thank you, Lucille. Salamat din at nakapunta kayo ni River. We will not miss this for the world. Balita namin ay ang misis niyo mismo ang nag-bake ng egg tart at nagluto ng beef salpicao. Gusto namin matikman yun. Go ahead. Help yourselves. Kumain kayo. Salamat po. Lumapit kami sa buffet table at kumuha ng pagkain. Pagkatapos ay naupo kami sa isang mesa na nasa isang sulok. Sa ilalim nito napalingon ako kay River nang hawakan nito ang kamay ko. River, baka may makakita sa atin. Kahit dito lang, please. Ang hirap naman ng ganito, Lucille. Alam kong ako ang mahal mo pero ako yung tinatago mo. Alam kong nahihirapan ka na. I'm sorry. Please, konting panahon pa. Mahal kita. Kaya maghihintay ako sa'yo. Nang matapos kumain ay nakihalubilo kami sa ilang mga bisita. Hanggang sa hindi inaasahan ay dumating doon sa party si George kasama ang isa sa mga business partner at malapit na kaibigan nitong si Douglas. Anong ginagawa niyan dito? Hindi ko rin alam.
Wala siyang nababanggit na pupunta siya dito. Mula sa gilid ay pinanood namin siya habang nakikipag-usap at tawanan sa mga kakilala nito. Ngunit may isang bagay akong napansin kay George ng gabing yun. Ang pagiging touchy at masyadong malapit nito kay Douglas. Ang mga palihim na hagod ng palad nito sa likod at braso ng lalaki. Bahagya din akong napakunot ng noo nang makita ang palihim na pagtapik ni Douglas sa puwet nito at ang matamis ng ngiti na sinagot ni George sa ginawa ng kasama niya. Lapitan ko lang siya. Sige. George, Sweetheart, hindi ko alam na nandito ka rin. ang akala ko nabanggit ko sa'yo. Inimbitahan kami ni Sir Bong. Kami? Kasama ko si River. Ah, talaga? Nasaan siya? Pare, sandali lang ha. Sige lang. Ngumiti sa akin si George at hinawakan ng kamay ko. Saka kami bumalik kung saan nakatayo si River habang may kausap. Nag-high five pa ang dalawa at tinapik pa ito ni George sa balikat. Malapit na ako magselos, pre. Mas madalas pa kayo magkasama ng girlfriend ko. Ikaw naman kasi, masyado kang busy. Pero seryoso, pre. Maraming salamat sa pag-aalaga kay Lucille. Of course. Ang mga babaeng gaya niya, hindi pinababayaan. Dapat inaalagaan. You should know that. Oo naman. Malaki na ang pagkukulang ko sa kanya. Kailangan ko nang bumawi. Kumain ka na. Tapos na kami ni River kanina pa. Busog ako. Kumain kami ni Douglas kanina. Hindi dapat ako narito. Biglaan lang akong tinawagan ni Mr. Perez at pinapunta ako. Excuse me lang pare. Sweetheart, halika. Ipapakilala kita sa ibang clients ko. Hindi ako nakatanggi ng hilahin na ako ni George. Nakita ko ang sakit at lungkot sa mga mata ni River. Gustuhin ko mang manatili sa tabi niya ay hindi ko magawa. Bumaba ang tingin nito sa bewang ko kung saan nakahawak si George habang nakikipag-usap sa mga kakilala nito. Maya-maya nasundan ko ng tingin si River nang lumabas ito mula sa venue. Sweetheart, alam mo, inaalok tayo ni Mrs. Chua na bisitahin ang rest house niya sa Pagudpod. We should go. Ha? Ang tagal na rin mula nang huling magbakasyon tayo. Tingnan ko muna yung schedule ko. Oh, Mr. Perez. Looking great in your 50s, ha? Thank you, George. Ilang sandali pa ay naramdaman kong nag-vibrate ang phone ko. Lihim kong kinuha yun. Nang makita ko na si River ang nag-text sa akin, limingon muna ako kay George bago ko basahin yun. Nang makitang abala siya sa pakikipag-usap, ay saka ko binasa ang mensahe. Nandito ako sa bandang likod. Sumunod ka dito. Sweetheart, restroom lang ako ha. Sure. Agad akong lumabas at nagmadaling pinuntahan si River. Pagdating ko sa likod ng venue kung saan ginaganap ang kaarawan ni Mr. Perez, lumingon ako sa paligid pero hindi ko makita doon si River. Madilim sa paligid ng gusali. Maraming mga puno at may mga makakapal at matataas na mga halaman. River? River, nasan ka na? Sinubukan ko siyang tawagan pero nagri-ring lang yung phone. Naglakad pa ako at patuloy itong hinahanap habang lumilipas ang bawat sandali na hindi ko siya nakikita. Nang wala pa ring River na lumabas, ay tuluyan na akong kinabahan. Ilang sandali pa, halos mapatalon ako sa gulat nang gumalaw at may kumalusko sa halaman. River, nasan ka na ba? Hindi maganda biro to ha. Ano ka ba? Tinakot mo naman ako eh. Sorry na. Tinignan ko lang kung mag-aalala ka sa akin. Ano ba naman yung tanong na yan? Natural.
Nagulat ako nang hawakan ni River ang magkabilang pisngi ko at nang walang paalam na hinalikan ako sa labi. Sa gulat ko ay naitulak ko siya sabay lingon sa paligid. Pero sa halip na lumayo ay muli akong hinalikan ni River sa labi. Sa halip naman laban, pakiramdam ko, pinagkanulo ako ng puso ko. Madam Venus, natagpuan ko na lang ang sarili ko na nakayakap sa leeg ni River at sabik na tumutugon sa kanyang mga halik. Mula ngayon, hindi na lang ako basta mananahimik, Lucille. Ako ang mahal mo kaya ipaglalaban ko yon. River, baka magkagulo. Yun ang iniiwasan ko kaya nga sinisikap kong tapusin muna ang relasyon namin ni George bago natin gawing opisyal ang relasyon natin. Gawin mo ang gusto mo, pero gagawin ko ang dapat. Ipaglalaban kita. Ang mabuti pa, doon tayo sa bahay ko. Doon, tayong dalawa lang. Hindi natin kailangang magtago. Pero baka hanapin ako ni George. Sabi ko nag-CR lang ako eh. Sino yung sumigaw? Boses ng lalaki. Saan kaya galing yon? Matapos marinig ang malakas na sigaw ng boses ng lalaki, ay nakiramdam kami sa paligid. Ilang sandali pa ay nakatanggap ako ng mensahe mula kay George. Nagtaka ako sa nabasa ko at pinabasa ko iyon kay River. Sweetheart, I'll go ahead. May emergency lang. Kailangan ko nang umuwi. Magpahatid ka na lang kay River. I love you. Sige, mag-iingat ka sa pagmamaneho. Hayaan mo na siya. Halika na. Umalis na rin tayo. Sige. Papunta na kami sa parking lot nang bigla akong hilahin ni River sa sulok nang makita namin si George. Mukha itong nagmamadali habang kasunod si Douglas. Nagtaka kami dahil parang nagtatalo ang dalawa. Mukhang galit si Douglas at si George naman ay parang sinusuyo ito. Nag-walk out si Douglas habang si George ay tuluyan ng umalis. Hayaan mo na sila. Halika na. Umuwi na rin tayo. Pareho kaming natigilan ni River nang marinig ang angil na yun. Nagkatingin kami at halos sabay na lumingon sa madilim at maraming puno na parte ng lugar na yun. Mahigpit na hinawakan ni River ang kamay ko, sabay hakbang palayo nang muli naming marinig ang angil na yun. Ano ba yun? Bigla akong kinilabutan. Baka may naligaw lang na mabangis na hayop. Medyo masukal sa parte dito sa likod eh. River! Ayun na naman siya! Lalo akong natakot at napaatras nang gumalaw ang mga halaman at may kumaluskos mula sa likod nito. Hanggang sa may marinig kaming malakas na sipol mula sa malayo. Nagulat kami ni River nang may biglang tumakbong kung ano palayo. Dahil sa dilim ng paligid, hindi namin nakita kung tao ba o hayop ang tumakbong yun. Halika na! Bilis! Ang kwento sa akin ni Dessa, ang kasambahay ni George, dumating daw ito ng mansyon at nagmamadaling pumasok sa bahay. Hi, sir. Good evening po. Ipaghahanda ko po ba kayo ng hapunan? Hindi na. Aakyat na ako sa kwarto ko, Dessa. Ayoko nang may iistorbo sa akin. Opo, sir. Punot ang noo at takang-taka na sinundan ni Dessa ng tingin ng kanyang amo. Ayon sa babae, kung pag-aaralang mabuti ang kilos ni George, para daw itong excited na kulang na lang ay tumakbo ito. Napakislot pa raw si Dessa dahil pabagsak na sinarado ni George ang pinto at nilock iyon. Ang weird talaga nitong si sir. Tapusin ko na nga yung ginagawa ko sa kusina nang maitapon ko ng basura. Makalipas ng isang oras, nang matapos ang kanyang gawain sa kusina at maisampay ang pinaikot niya sa washing machine na damit ni George, lumabas si Dessa para itapon ang basura. Matapos yun, pabalik na raw sana siya sa kwarto
nang biglang matigilan matapos mapatingin sa bintana ng kwarto ng kanyang amo. Sino yun? May babae sa kwarto ni Sir? Baka si Ma'am Lucille. Hala! Tumatawag si Ma'am. Ang akala ko. Hello? Hi, Dessa. Ma'am Lucille? Sorry, nakaabala ba ako? Ay, Ma'am. Hindi po. Ano po yun? Naiwan ko yata dyan sa sala yung eyeglasses ko nung huling punta ko. Parang dun sa coffee table ko na ilapag eh. Ay, opo, Ma'am. Sa inyo pala yun. Nakuha ko po. Tinabi ko po, Ma'am. Ay, salamat naman. Akala ko nawala ko na. Daanan ko na lang dyan bukas ha. Ma'am, nasan po pala kayo ngayon? Ha? Nasa bahay ng friend ko. Bakit? Hindi kayo magkasama ni Sir George? Kanina magkasama kami dun sa party ng kliyente namin, pero umalis din agad siya. Ba't mo na itanong? Ay, para kasing nakita kita kanina dito sa harap ng gate, Ma'am. Kamukha mo lang pala. Sige ho, Ma'am. Bigay ko na lang po yung salamin nyo. Salamat. Napatingala na naman si Dessa sa bintana ng kwarto ni George. Mula doon sa ibaba ay nakita niya sa likod ng nakasaradong puting kurtina ang anino ng isang babae. Mahaba ang buhok at mukhang maikli ang damit na suot. Natakpan niya ang bibig nang magsayaw pa ang babae at gumiling ito. Teka, saan dumaan yung babae? Kanina pa ako dito sa baba, wala namang dumarating na bisita. Teka, maitanong ko nga kay Manang. Baka siyang nagpapasok dun sa babae. Naglalakad na pabalik si Dessa nang matigilan siya nang may lumabas na kung ano mula sa likod ng kanilang bahay. Nasa bandang dulo kasi ang mansyon ng kanyang amo at sa likod dito ay medyo masukal dahil sa mga puno at mga halaman. Noong una ay inakala niya na isa itong mabangis na hayop hanggang sa matamaan ito ng liwanag. Halos lumuwa ang mga mata ni Dessa nang makita ang itsura ng inakalang hayop. Mas lalo siyang natakot nang bigla itong tumayo at lumingon sa paligid. Diyos ko! Dali-daling tumakbo si Dessa at nagtago sa gilid ng bahay habang malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ang mga balahibo niya sa buong katawan ay nagtataasan dahil sa sobrang takot. Babae ang aswang at walang suot na damit. Mahaba at parang bruha ang buhok. Malaki at nalilisik ang kanyang mga mata. Ang ilong nito ay gaya ng sa tuko ng loro. Malapad ang bibig nito at may matalas at mahabang pangil gaya ng mga kuko nito. Ang naalala daw ni Dessa na kulay ng katawan nito ay parang dark gray na parang nangungulubot. Panginoon ko! Iligtas niyo po ako! Huwag niyo po ako pababayaan! Dahan-dahan na sumilip si Dessa. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang papunta ang aswang kung saan siya nagtatago. Nataranta siya at agad gumapang papunta sa likod ng isang malaking paso kung saan nakatanim ang isang malagong halaman. Hanggang sa pigilan niya ang hininga nang lumapit ang aswang at nagpalingon-lingon sa paligid. Umalis ka na! Umalis ka na! Umalis ka na! Please! Dininig ng Diyos ang dasal ni Dessa. Nang sa wakas ay umalis ang aswang at tumakbo papasok sa kakawyan. Agad naman tumakbo si Dessa pabalik sa loob ng bahay. Tumakbo siya paakyat ng second floor para magsumbong kay George. Pero nang kakatok na siya, natigilan si Dessa at hindi na naituloy ang balak nang marinig ang boses ng isang babae. Sa wakas, nakuha na rin kita. Alam mo bang matagal na kitang pinapangarap? Ngayong gabi, akin ka. Diyos ko! Si Sir! May ibang babae! Sasabihin ko ba kay Ma'am Lucille itong nakita ko? Napangiti ako nang magpadala ng picture si River sa akin ng umagang iyon na nakahiga pa ito sa kama at kagigising lang. Matapos kong mag-reply
ay saka ko pinagpatuloy ang pagsasampay ko ng mga damit na nilabhan ko. Good morning, gorgeous. Good morning. Mukhang ang ganda ng gising mo ah. We kissed for the first time last night. Sino ba ang hindi gaganda ang gising? Weekend ngayon, anong plano mong gawin? Wala naman. Gusto mo magtagaytay tayo? Overnight lang. Sige pa. Wala naman akong lakad eh. Sige, sunduin kita in 2 hours. Mag-aayos lang ako dito sa bahay. Okay. Siya nga pala. Dadaan muna ako kay George. Susubukan ko siyang kausapin. Huwag kang pumunta doon ng mag-isa. Gusto ko nandun ako. Kahit sa labas lang ng bahay niya. Para kahit ano man ang mangyari, madali sa akin na puntahan ka. Okay. See you later. See you. Nang matapos ko ang gagawin ay agad akong pumasok sa loob. Naabutan ko ang kapatid ko na kalalabas lang ng kwarto. Doon ko lang naisip na kahit sa iisang bahay kami nakatira, lagi kami hindi nagpapang-abot nito. Nakaalis na ito papasok ng trabaho kapag umuwi ako sa gabi. Sa umaga naman ay tulog na ito kapag papasok na ako sa trabaho. Pero isang bagay ang napansin ko kay Ella. Biglang nahulog ang katawan nito. Ella! Long time no see ah. Oo nga, te. Sorry. Busy lang ako sa bagong trabaho ko. Bakit bigla kang nangangayayat? Gaano ka ba ka-busy at napapabayaan mo na yung sarili mo? Ayos lang ako, te. Marami lang akong ginagawa. Kumusta na pala kayo ng boyfriend mong robot? Anong robot? Bakit? Totoo naman na parang robot si Kuya George, ha? Hindi marunong umiti. Laging seryoso. Napaka-cold. Ano ba kasing nagustuhan mo doon? Hindi ka nga niya inaalagaan eh. Ganun pa rin. Nakikita ko na mas masaya ka tuwing si Kuya River ang kasama mo. Mabait, malambing sa'yo. You deserve better, ate. Salamat, Ella. Sinusubukan ko na makipaghiwalay kay George. Ang gusto ko lang naman maging mutual ang desisyon namin. Kaso nga, hindi siya ganun. Ang lumalabas kasi parang trophy ka na lang sa kanya. Pero ang totoo, wala na yung spark nyo. Hindi na kayo nagde-date. Hindi na kayo nagkakausap. Actually, wala naman talaga kayong spark noon pa. Wala nga kayong chemistry eh. Kapag kinausap mo siya at nakipag-break ka, sabihin mo na hindi ka nagpapaalam. Pinapaalam mo lang sa kanya na nakikipaghiwalay ka na. Ikaw rin kasi marupok ka. Ayoko lang siya masaktan lalo. Ate, kahit sinong piliin mo sa dalawa, may masasaktan talaga. That's the reality. Human nature. Kapag giniit pa ni George na ayaw kanyang pakawalan, saka ka umamin na may mahal ka ng iba. Mabuti na yung derechahan, ate. Huwag mo nang ipaligoy-ligoy pa. Malalaman at malalaman din niyang totoo. Wish me luck. Kaya mo yan, ate. Ikaw pa. Ngumiti ako sa kapatid ko at nilapitan ito. Pagkatapos ay yumakap ako sa kanya ng mahigpit. Doon ko lang napagtanto kung gaano kong na-miss ang kapatid ko. Na-miss kita. Ako rin, ate. Maya-maya ay natigilan ako nang maamoy ko siya. Maging ang singaw ng kwarto niya. Masangsang ang amoy niya na may halong malansa. Lumayo ako kay Ella at tinapik ito sa braso. Hoy, babae. Paligo ka nga't maglinis ka ng kwarto mo. Ang baho mo. Grabe ka naman sa akin, te. Hindi ako nagbibiro. Ang baho mo. Amoy bangkay ka. Biglang umiwas ng tingin sa akin si Ella at bahagyang lumayo sa inamoy ang sarili. Ilang sandali pa ay dumating na rin sa wakas si Mami mula sa palengke. Agad ko siyang sinalubong at tinulungan sa mga pinamili nito. Ma, aalis kami ni River mamaya. Mag-overnight kami sa Tagaytay. Okay, sige. Buti naman at nagpang-abot na kayo magkapatid. Ella, maglinis ka ng kwarto mo, ha? Kababaeng tao mo pero amoy barako yung kwarto mo. Mami,
Ba't ngayon ka Ay lang? nako, kayong dalawa ha. Mag-iingat kayo lagi sa paglabas nyo, lalo na sa gabi. Huwag na huwag kayong maglalakad dyan sa labas at delikado na. Bakit, Mami? Nako, nagkakagulo dun banda sa may kakahuyan. Sa likod lang nitong subdivision natin. May nakitang bangkay na lalaki. Abay, tinapyas daw ang ari. Tapos walang laman loob. Pati yung, kumbaga sa baboy, yung pinakalaman at wala na halos dugo. Mami, lagpas na yun dito sa bahay Dumayo ka pa doon? Niyaya ko ng ninang mo kaya pinunta namin. Ay, Diyos na mahabagin. Nakakaawang sinapit ng lalaki. Hindi ko maisip ang magiging reaksyon ng pamilya niya. At ang balita daw, aswang ang pumatay. Aswang? Really, Mommy? Sa panahon ngayon? Nakausap ko si Desa, yung kasambahay ni George. Siya daw mismo nakakita. Pumasok pa nga daw sa bakuran nila. Mabuti na lang at umalis din kaagad. Baka na malikmata lang yon. Akala nga niya nandun ako kagabi Para doon nakita niya ako doon sa labas ng bahay ni George. Baka inaantok na yung kagabi. Basta mag-iingat kayo. Lumingon ako kay River at ngumiti ito sa akin bago hawakan ng mahigpit ang mga kamay ko. Pinakabahan ako ng mga sandaling iyon habang naroon ako sa loob ng kotse at nakaparada sa harap ng mansyon ni George. Napag-isip-isip ko na sundin ang payo ni Ella. Ayoko nang magkunwari. Ayoko na rin patagalin pa ang relasyon namin na sa una pa lang alam ko namang walang patutunguhan. Gusto mong samahan kita sa loob? Hindi na. Kaya ko na itong mag-isa. I'm sure magagalit si George. Pero di naman ako noon sasaktan Sige. Sabihin mo lang sa akin kung kailangan mo ako doon. Sige. Dito lang ako. Hihintayin kita. Bumaba ako sa kotse at lumapit sa gate ng mansyon. Huminga muna ako ng malalim bago tuluyang pumasok doon. Malapit na ako sa pinto nang bumukas yun at lumabas si Desa. Gulat na gulat ito nang makita ako at agad tumakbo palapit sa akin. Ma'am, huwag kang maingay. Bakit? Liga dito. May itatanong po ako sa'yo. Bakit nga? May problema ba? Talaga po bang wala ka dito kagabi? Hindi kayo magkasama ni Sir George? Hindi nga. Madaling araw na ako nakauwi sa bahay. Bakit ba? Kasi ma'am, ang totoo, hindi ko na dapat sasabihin to Kaya lang, ayoko namang maglinis sa'yo ma'am. Anong ibig mo sabihin? Bakit kagabi mo pa tinatanong yan? Si Sir kasi, Oh, may inuwing babae dito kagabi ma'am. ano? Sigurado ka? Naku ma'am, pex man. Pero biro nakita ko po mismo yung anino ng babae dun sa bintana ng kwarto niya. Kumikiling pa nga Tapos, nung tumakbo ako papasok dito nang makita ko yung aswang, kakatok na sana ako sa kwarto niya para sabihin yung nakita ko kaso narinig ko na, alam niyo na, may ginawa silang milagro. Ang landi ng boses, ma'am. May sinabi pa nga na matagal na daw niyang pangarap si Sir. Kadiri! Sa halip na galit at selos, hindi ko itatanggihan na nakahinga ako ng maluwag nang malaman na yun. Ibig sabihin ay hindi na ako mahihirapan sa gagawin ko. Ngumiti ako kay Desa at tinapik ito sa braso. Sorry po, ma'am. Ayokong pagsimula ng away niyo pero... Okay lang, Desa. Kung may ibang babae man siya, ayos lang. Nandito ako para kunin yung eyeglasses ko tsaka kausapin ng maayos si George. Makikipag-iwalay na ako. Po? Sige, pasok muna ako sa loob. Sige po. Nasa dining area po si Sir. Ang rude niya nga po Kakain daw siya pero pinilabas ako. Huwag daw akong papasok hanggat hindi siya tapos.
Muli na naman akong huminga ng malalim bago pumasok sa loob ng bahay. Pagdating sa dining area, hindi agad ako nakita ni George dahil tila sarap na sarap ito sa kinakain. Habang umunguya ito ay nakapikit pa at nakatingala na para bang ninanamnam ng husto ang kinakain na tila ilaw na karne. This is so delicious. This is premium quality meat. Sinasabi ko na nga ba? My judgment never fails me. Masarap siya. George? Doon ito biglang dumilat at nanlaki ang mga mata na parang nakakita ng multo. Bigla nitong tinakpan ng kinakain saka nagmamadaling uminom ng tubig. Pagkatapos ay tumayo at lumapit sa akin. Sweetheart, you're here. What a surprise. Yeah. Dumaan ako dito para kunin yung naiwan kong eyeglasses. Mukhang sarap na sarap ka sa kinakain mo ah. Ano yun? Ha? Wala. Karne lang. Bakit mukhang hilaw? Tuna kasi yon. Sashimi yung kinakain ko. Gusto mo? No, thanks. Pwede ba tayo mag-usap? Sure. Doon tayo sa porch. Matapos kunin ang salamin ko ay lumabas kaming dalawa. Katapos ay lumapit sa akin si George at niyakap ako. Napakunot noo ako nang maamoy sa kanya ang naamoy ko kanina kay Ella. Masangsang at malansa. Miss na kita, sweetheart. Salamat at pumunta ka dito. Ang mabuti pa, lumabas tayo mamaya. Babawi ako sa Maghiwalay mga... na tayo, George. Ayan ka na naman eh. Sabi ko naman sa'yo, hindi tayo maghihiwalay. Eto na nga oh. Babawi na ako sa'yo. Hindi ako nagpapaalam sa'yo. Pinapaalam ko sa'yo na nakapag-desisyon na ako. Ayoko na. Seryoso ako. But why? Okay naman tayo Hindi ah. tayo okay. Matagal na tayo hindi okay. You know why? Dahil wala na tayong communication. For the past 2 years, ito yung relasyon natin na para na lang robot. Kailangan perfect couple tayo sa harap ng maraming tao, pero kapag tayo na lang, we never talk. We never go out. Na hindi tayo nagkakamustahan. This relationship is all for a show. Is there anyone else? Yes. Si River. Damn it! Sinasabi ko na nga ba? Bakit siya pa? Dahil siya lang ang nasa tabi ko. Nung panahon na kailangan kita. Pero mas inaatupag mo lintek na pattern mo kaysa puntahan ako. Mula sa mga special occasion, hanggang sa mga maliliit at malalaking achievements ko, siyang nandyan. You were never there. Lahat yun, si River ang nasa tabi ko. I'm sorry. Hindi ko na-realize na gano'n na kita napabayaan. Pero mahal kita, Lucille. I'm sorry, George. Pero, di na kita mahal. 1 taon na mula nang maramdaman ko na unti-unti nang nawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Nilabanan ko naman eh. Pinilit kong ibalik, pero hindi na eh. Wala na. And before I knew it, na-realize ko na lang na mahal ko na si River. Kahit sino. Lucille, wag lang si River. Kung pwede lang turuan ng puso, George. Pero masyado nang malalim ang naramdaman ko para sa kanya. Pare, I'm sorry. Totoo ang sinabi ni Lucille. Nagmamahalan kami. Traidor ka. George! Tama na! Okay lang. Tatanggapin ko kahit ilang suntok pa yan. Pare, alam ko na walang kapatawaran ang ginawa ko. Pero hindi ko sinasadya na mahalin si Lucille. Mula nung nakasama ko siya sa trabaho, araw-araw ko siyang nakikilala. Hindi ko napigilan ang sarili ko na mahalin siya. Huwag mo siyang sisihin. Sa akin ka maghalit dahil ako ang nangulit sa kanya. Niligawan ko siya ng pilit kahit ayaw niya. Bakit? Bakit si Lucille? Ha? Bakit siya? I'm sorry. I'm sorry, George.
Hindi ko alam na masasaktan ka ng ganito. Anong palagay mo sa akin, Manhid? Na dapat okay lang ako dahil niloko ako ng best friend at girlfriend ko? Ganun ba? Hindi ba dapat ganun lang? Dahil may iba ka na rin namang babae. What? Saan mo dadampot yung balita na yan? Nakita at narinig ka ni Dessa kagabi. May nakita siyang babae dito sa kwarto mo. Narinig niya kayo. Kaya tama lang na maghiwalay na tayo. Dahil wala nang patutunguhan to. Naglolokohan na lang tayo. Hindi nakapagsalita si George nung sabihin ko yon. Mabilis umilap ang kanyang mata at umatras. Yung babaeng yon. Ano? Hindi. Hindi siya importante. Wala lang yun. Huwag kang mag-alala, George. Hindi ako nagagalit sa'yo. Gawin mo ang gusto mo. Ginagawa ko to dahil ito ang tama. Wala nang patutungo ng relasyon na to. I'm in love with someone else and you have another girl. Hanggang dito na lang tayo. I'm sorry, Lucille. Ayon kay Dessa, nang makaalis kami ni River ay kalmado pa daw itong pumasok ng bahay at pinagpatuloy ang pagkain. Nang matapos ay nagmamadali daw itong umakyat ng kwarto. Naglilinis daw siya ng guest room na nasa tabi lang ng kwarto ni George nang may marinig siya na may kausap itong babae at galit na galit. Na ayon kay Dessa ay maaaring ang babaeng nakita niya doon sa kwarto nito kagabi. Hindi ko matatanggap to! Bakit si River? Bakit siya ba? Hindi pwede to! Hindi siya pwedeng mapunta kay Lucille! Tanggapin mo na lang. Hindi mo naman mahal si Lucille. Hindi mo naiintindihan! Kaya tumahimik ka! Anong plano mo ngayon? Huwag tayo mag-usap dito. Sumunod ka sa akin. Ay, naku. Ang weird talaga nitong amo ko. At saka, saan niya naman niya pinatain yung babae niya? May secret door pa dito sa bahay? Kaloka. Makapaglinis niya nga lang sa studio niya. Mula sa second floor ay lumabas sa likod bahay si Dessa dala ang mga panglinis. Pagbukas ng pinto, bigla daw siyang napaatras na umalingasaw ang napakabahong amoy. Masangsang at malansa na parang mas masaol pa sa amoy ng patay na daga. May mga weird na timba doon na may mga takip at nilalangaw. Ang isa ay kulay puting balde na may mga bahid ng kulay pula na parang dugo. Dessa? Kabayong sapot! Ay, sorry po, sir. Anong ginagawa mo dyan? Sir, maglilinis po ako. Sabado po ngayon, naka-schedule po na linisin ko to. Sa susunod ka na lang maglinis dito. Sige na. Umalis ka na. Opo, sir. Nagmamadali daw na lumayo si Dessa habang si George ay mainit ang ulo na pumasok sa studio. Dahil kinutuban daw si Dessa dahil sa mga nakita sa loob ng silid na yon, sa halip na pumasok ay binabalang daw niya ang mga gamit at dahan-dahang bumalik sa studio. Pumunta daw siya sa mga bandang gilid at nagtago sa likod ng mga halaman na naroon sa bintana at lihim na sumilip. Sa kabila ng mabahong amoy sa loob ng silid na yon, nagtaka si Dessa dahil parang baliwala lang kay George ang mga to. Sa halip, naupo ito sa potter's wheel at pagkatapos binuksan ang dalawang weird na timba sa loob. Diyos mio, Marimar. Ano yun? Mula sa loob ay may kinuhang maliit na baso si George at may sinandok sa kulay puting timba. Pagkatapos ay binuhos ang kung anong pulang likido sa isang planggana na may clay. Sunod itong binuksan ng isa pang mga timba at may nilagay na parang giniling na laman sa clay. Matapos saluin ang kamay yun, ay saka nito nilagay ang clay sa potter's wheel at hinulma sa isang palayok.
Ang sarap ninyong hawakan. Ang sarap sa pakiramdam na hinuhulma ko kayo gamit ang mga palad ko. Mamaya, may bago na naman akong darating na laruan. Ay, sus Ginoo! Sino yan? May tao ba dyan? Dessa? Ay, Mariosep! Mabilis na tumakbo palayo si Dessa. Eksakto daw na naisarado niya ang pinto sa dirty kitchen nang sumilip siya sa maliit na butas at nakitang lumabas ng studio si George at umikot sa paligid. Tila may hinahanap. Panginoon, tulungan niyo ako. Ano bang ginagawa ng boss ko? Ang eksena ito ay ayon na rin sa naitalang police report. Mula studio ay bumalik si George sa kwarto. Pumasok sa kanyang sikretong silid at bumaba sa isa pang sikretong lagusan na nakadamit pang babae. Isang silk at puting nighties, naka-red stilettos at nakasuot ng blonde wig. Pumiti siya nang makita ang lalaking nakagapos at nakahiga sa sahig. Matagal na niyang gusto ang lalaking yun. There you are, Daddy. Perfect, Aswang. Very good. Siya nga ang gusto ko. Yung pangako mo, ibibigay mo sa akin yung lamang loob niya. Nagugutom na ako! Relax. Makukuha mo rin ang gusto mo. Pakakainin kita. And as for you, my love, don't cry, baby. Hindi naman kita sasaktan. Magpapakasaya tayo ngayong gabi. Halika dito. Dito tayo sa mesa. Bilis! Kinila ni George ang lalaki sa mesa. Nakatali ang mga kamay at braso nito kaya hindi makagalaw. Ang bibig nito ay may busal at may duct tape kaya hindi ito makagawa ng ingay. Ano ba? Bakit ang tagal? Nagugutom na ako! Gaga! Alam mo naman ang proseso nito. Kakain ka rin. Kakainin din natin siya mamaya. Maghintay ka lang. Patuloy na umiyak ang lalaki nang pinahiga niya ang kalahati ng katawan nito sa mesa. Ang aswang naman ay sumampa sa mesa at hinawakan sa balikat ang lalaki bago nagmamadaling kinalas ang sinturon at hinubad ang lahat ng damit nito pang baba. Wow! Sabi na nga ba, at mababawi mo ang init ng ulo ko ngayong gabi. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na mag-i-enjoy ka bago mamatay. Nagwala ang lalaki habang ginagawa ni George ang kahalayan dito. Hindi ito tumigil hanggat hindi nasisiyahan ang katawan. Wala ring nagawa ang lalaking biktima hanggang sa manghina ito. Nang matapos hiniga niya sa ibabaw ng mesa ang lalaki, sabay bukas ng table saw at umalingaw-ngaw ang tunog nito sa buong silid, kasabay ng malakas na sigaw ng lalaki. Oh, aswang. Kunin lang ang loob. Basta akin ang ilamay.
Matapos ang tuluyan kong pakikipaghiwalay kay George, ngayon ay mas nakafocus na ako sa trabaho. Mas malaya na kaming kumikilos ni River sa publiko bilang mag-boyfriend. Lumipas ang mga araw na wala akong naririnig mula kay George. Sa halip na matuwa, sa hindi malamang dahilan, ay nagbibigay sa akin yun ng kaba. Isang gabi naglalakad si River papunta sa pinaradahan ng kotse nito. Ako naman, sa mga sandaling iyon, ay nauna na umuwi sa apartment nito para maghanda ng dinner. Nang matanggap ko ang text message niya na tapos na ang meeting, doon ko siya tinawagan. Hello, love? Hi, love. O, kumusta meeting? Okay na. Nakipag-close na sila ng deal. Tayo na ang gagawa ng plano ng bahay nila. Wow, finally! Malaking kliyente si Mr. and Mrs. Smith. Pero bago yan, umuwi ka na agad kasi malapit na ako matapos magluto, okay? Pauwi na, love. Nandito na ako sa parking. See you later. Mag-ingat ka sa pagmamaneho, ha? Thank you. Nandyan na ako in less than 30 minutes. Nang matapos kaming mag-usap, habang masaya akong nagluluto, wala akong kaalam-alam sa nakaambang panganib noon sa buhay ni River. Ang kwento niya sa akin, malapit na siya sa pinaparadahan ng kotse nang mula sa masukal na parte ng parking lot, lumabas ang isang anino ng babae at humarang sa kanyang daan. Miss? May kailangan ka? Dahil medyo madilim sa parting iyon ng parking lot, hindi raw naaninag noong una ni River ang itsura nito. Pero agad siyang umatras nang humakbang ito at natamaan ng ilaw. Nanlaki ang mga mata niya, kasabay ng matinding takot na gumapang sa buong katawan niya. Matapos na makita ang kakilakilabot na mukha ng isang nilalang. Isang aswang! Ang aswang na minsan ang naikwento ni Mommy at nakita ni Dessa. Shit! Umatras si River nang nagsimula itong lumapit sa kanya. Mahigpit niyang hinawakan ng kanyang bag at hinanda ang sarili sa posibleng pag-atake nito. Hanggang sa napatakbo na lang si River nang biglang sumugod ang aswang. Lord! Save me! Nang talunan daw siya ng aswang at napahiga sa semento, ay sinakyan siya nito. Nanlaban si River matapos pagtangkaan siyang sakmalin ng aswang. Kumuha siya ng batong malaki na nadampot niya at yun ang malakas na pinukpok sa ulo nito. Hindi mo ko mapapatay! Papatayin kita! Nagugutom ako. Sasama ka sa akin! Demonyo ka! Hindi ako sasama sa'yo! Malakas na tinulak ni River ang aswang palayo. Pagkatapos ay tumayo siya sa kasinipa ng malakas ng 3 beses ang aswang. Nang tumilapon nito ay siya namang bangga ng isang motor dito. Lalong humagis ang aswang. Pagkatapos ay nagmamadaling tumakas. Muntik na ako dun. Pare, ayos ka lang ba? Douglas, ikaw pala yan. Oo, ayos lang ako. Aswang yun ah. Oo, natsimpuan ako. Maraming salamat ah. Wala ka naman. Mabuti na lang at napadala ako at narinig kita. Ingat ka na, next time. Ikaw rin. Salamat ulit. Agad umalis si River habang ako naman ang mga sandaling iyon ay patuloy na naghihintay sa kanya. Lumipas ang ilang sandali nang marinig ko ang tunog ng sasakyan ni River. Excited akong tumayo at agad na binuksan ang pinto na hindi nawawala ang ngiti ko. Pero mabilis na paris ang ngiting yun nang bumaba ng sasakyan si River na may bahid ng dugo ang mukha at damit. Oh my God! Love, ano nangyari sa'yo? Puro dugo ka! Hindi sa akin ang dugo na to. Sa aswang. Aswang? Sinalakay niya ako kanina. As in aswang. Gaya ng aswang na sinabi ni Dessa. Sa tingin ko, yun siguro ang aswang na yun. Love, muntik ka nang mabiktima. Sa sobrang takot at pag-aalala ko, ay agad kong niyakap si River. Hanggang sa matigilan ako matapos maamoy ang dugo na yon sa kanyang damit.
Agad akong lumayo at napaisip. Bakit? Ang sabi mo, dugo ito ng aswang? Oo, bakit? Wala. Pamilyar ang amoy niya. Malansak masangsang. Hindi mo maalala kung saan mo naamoy? Iba ako sigurado eh. Mas malaking tulong kapag maalala mo kung saan mo naamoy. Para masabi natin sa mga pulis. Baka makatulong to sa kanila para malaman kung saan galing ang aswang na yun. Susubukan kong alalahanin. Mabuti pa maligo ka na muna habang nagkahain ako ng mesa. Okay. Napasandal ako sa pinto at parang nanghina ang mga tuhod ko. Napaupo ako sa sahig, Madam Venus. Hindi totoong hindi ko maalala. Dahil alam na alam ko kung saan ko naamoy ang masangsang at malansang amoy na yon. Pilit ko lang tinatanggi ang mga posibilidad sa isip ko. Lumipas ang ilang araw. Lihim kong inobserbahan si Ella. Sa gabi ay patuloy itong lumalabas at uuwi ng umaga. Ang masangsang at malansa na naaamoy ko sa kanya noong una ay hindi pa rin nawawala. Isang gabi habang mahimbing na akong natutulog, naalimpungatan ako nang maramdaman ko na parang may sumampas sa kama ko. Kasunod nito ay narinig ko ang pamilyar na angil ng tila isang hayop. Parang napakalapit ng tunog na yun. Kahit sobrang antok ay pilit ko pa rin dinilat ang mga mata ko, lalo na nang naramdaman ko na may magaspang na kamay ang humawak sa leg ko. Mami! Pagkain! Gutom na ako! Nagpumiglas ako nang sakalin ako ng aswang ng mahigpit. Gamit ang isang kamay habang ang isang kamay nito ay nasa tiyan ko. Napaiyak ako sa labis na takot nang maramdaman ko ang pagbuo ng kuko ng aswang sa tiyan at leg ko. Sa mga sandaling yon, na nasa harap ko na si kamatayan, isa lang ang nasa isip kong tawagin na alam kong makatutulong sa akin, ang Panginoon. At sa aking isip ay tumawag ako sa kanya at nagdasal. Panginoon, isa po ako makasalanan at hindi ako karapat-dapat tumawag sa inyo. Pero pupusa po ako nagpapakumbaba at tumalapit sa inyo. Tulungan niyo po ako. Napatingin ako sa bedside table at nakita ko ang digital alarm clock. Agad kong inabot yon at malakas na hinataw yon sa ulo ng aswang. Sa ikalawang beses ay pinalo ko ang ulo niya ng alarm clock. Pagkatapos ay malakas na sinipa, kaya nahulog ito sa kama. Nagmadali akong tumalon mula doon at tumakbo palabas ng kwarto. Agad naman nakabawi ang aswang at hinabol ako. Nasa kusina na ako at akmang kukunin ng kutsilyo na tuluyan akong maabutan ito. Kinablot niya ako sa buhok at binalya sa kitchen counter ng malakas. Mami! Papatayin kita! Tama na! Gumising ka! Tumigil! Para ano, ha? Para magutom ako? Hindi! Wala kayong silbi sa aming mga aswang kung hindi pagkain lang! Ella, gumising ka! Pamilya mo ako! Ella! Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Hindi! Hindi! Hindi ako si Ella! Hindi! Siniko ko ng malakas ang aswang sabay kuha ng kutsilyo. At yun ang ginamit kong pangdepensa. Naiyak ako lalo nang muli na naman akong sinugod nito. Inuman ko ang dulo ng kutsilyo sa harap nito. Pero nahawakan niya ang kamay ko at pinigilan yun. Habang nagpapambuno kami ay patuloy akong umiiyak. Ella, gumising ka! Kapatid mo ako! Hindi ako ang kalaban! Ella! Pagkain! Pagkain! Gutom na ako! Pagkain! Anak! Mami! Wag! Bumalik ka na sa kwarto mo, Mami! Bitiwan mo nga anak ko, demonyo ka! Sumugod si Mami mula sa likod na hawak ang vase para ipukpok sana sa aswang. Pero bago pa nito magawa yon, ay natabig na ng aswang ang kamay ni Mami. Sabay sunggab sa leeg nito ng mariin kaya bumao ng matatalas nitong kuko. Hindi
Hindi mo ako kayang patayin, tanda! Tao ka lang at mahina! Ella, wag! Si Mami yun! Ella! Nahigit ko ang hininga ko nang malakas niyang hinagi si Mami at tumama ang ulo nito sa kanto ng pader bago ito bumagsak sa sahig. Napasigaw ako sa aking nasaksihan at galit na sinaksak ko ang dibdib ng aswang sa isang iglap. Nakalimutan ko kung sino ang nasa katauhan ng aswang na yon. Matapos yun ay tumakbo ako kay Mami at natigilan nang makita ang unti-unting pagkalat ng dugo niya sa sahig. Ayop ka! Anong ginawa mo kay Mami? Ella! Mami! Mami! Mami, I'm sorry! Mami! Ate, hindi ko sinasadya! Lumayas ka dito! Layas! Mami! Durog na durog ang puso ko habang pinagmamasdan ko na nakahiga sa loob ng kabaong ang wala ng buhay na katawan ng mami ko. Hanggang sa mga sandaling yon, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na siya. Habang si Ella, hindi na nagpakita sa akin mula ng gabing mapatay niya si Mami. Love, yung sugat mo sa leeg, masakit pa ba? Hindi masyado. Ayos lang ako. Dumating na yung pagkain. Halika, kumain muna tayo. Patay na si Mami, love. Si Ella naman nawawala. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Wala na pareho ang parents ko. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Kasama mo ako sa lahat ng oras. Wala na ang mami ko. Iniwan na rin niya ako. Sige lang, love. Iyak mo lang. Huwag mong pigilan ang sarili mo. Ilabas mo lang lahat ng nararamdaman mo. Niyakap ako ng mahigpit ni River at naramdaman ko na hinalikan niya ako sa ulo. Hinayaan niya lang akong umiyak ng umiyak, Madam Venus. Galit na galit ako sa aswang. Pero kapag naaalala ko na kapatid ko siya, nababahiran ng awa at pag-aalala ang galit na nararamdaman ko. Lucille? George, ikaw pala. Buti nakarating ka. Of course. Naging mabait sa akin si Tita Eva. Kahit na alam ko na hindi siya boto sa akin para sa'yo, hindi pa rin niya ako pinakitaan ng hindi maganda. Dahil doon, sobrang pasasalamat ko. My deepest condolences, Lucille. Thank you. Tita, may you rest in peace. Humingi ako ng tawad kung hindi man ako naging mabuti kay Lucille at sa lahat ng pagkukulang ko. Antinginan lang ang dalawang lalaki at hindi na nag-usap. Pagkatapos sumilip ni George kay Mommy, ay lumingon siya sa akin at malungkot na ngumiti. Hindi ako tumanggi nang yakapin ako nito. I'm sorry for everything, Lucille. Ako rin, George. Patawarin mo ako kung nasaktan kita. Huwag kang humingi ng tawad. I deserve it. Kasalanan ko yun dahil pinabayaan kita. Nga pala, may mga gamit ka pang naiwan sa bahay. Oo nga pala. Sige, kunin ko na ng kay Dessa. Makalipas ang ilang araw ay tuluyan na nga naming naihatid sa huling hantungan si Mommy. Hindi nagpakita sa akin si Ella habang nakaburol si Mommy. Pero ayon sa ilang kaibigan at kakilala, dumalaw doon ang kapatid ko nung wala ako. Umiiyak at paulit-ulit na humingi ng tawad kay Mommy. Noong libing, nakita ko sa malayo si Ella. Nakatanaw habang umiiyak. Nang mahimasmasan ako ay hinanap ko si Ella. Tinawagan ko ang mga kaibigan niya pero walang makapagsabi kung nasaan ang kapatid ko.
Sa kabila ng lahat, wala akong pinagsabihan ng natuklasan ko, Madam Venus. Kahit kay River, hindi ko pinaalam. Hello, love? Mga 7:30 pa ako makakaalis dito sa office. Kapag nagutom ka na, pa-deliver ka na lang muna para hindi ka malipasan. Hindi na, hintayin na kita. Busog pa naman ako eh. Malapit na rin ako matapos dito sa pag-iimpake ng gamit. Paano pala si Ella kapag umalis ka na dyan? Nasaan ba ang kapatid mo at hindi ko siya halos nakita nung burol ni tita hanggang libing? Sinabi mo lang sa akin na nagkaroon kayo ng malaking away at sumalakay ang aswang kaya namatay si Mami. Pero hindi mo sinabi kung anong pinag-awayan yung magkapatid. Sabihin ko sa'yo kapag handa na ako, love. Sige. Pero paano kapag umuwi siya dyan? Hindi ko alam. Pero pinapahanap ko na siya. Okay. Sige na at ibababa ko na to. Tatapusin ko na to para masundo na kita. Nga pala, love. Pupunta ako mamaya kila George. Pinakuha ko kay Dessa yung mga ibang gamit ko doon. Okay. Umuwi ka kaagad ha. Magdala ka ng kotse para hindi ka na maglakad. Baka mamaya matsempuan mo pa yung aswang. Okay, copy. Nang matapos kaming mag-usap ni River ay lumabas na rin ako. Sinunod ko ang payo nito na magdala ng kotse. Wala sa bahay ay nagmaneho ako papunta sa mansyon ni George. Hello, Dessa? Nandito na ako sa may gate. Ay, sige po ma'am, lalabas na po ako. Habang naghihintay kay Dessa, doon ko na lang napansin na nasa loob ang kotse ni George. Ilang sandali pa, napatingala ako sa kwarto niya nang bumukas ang ilaw sa loob. Kumunot ang noo ko nang makita ang anino ng isang babae. Mukhang maikli ang buhok na parang hanggang tenga. Pagkatapos ay umikot-ikot pa ito bago may lalaking lumapit dito at naghalikan ng dalawa. Sa halip na magselos ay napangiti ako. Masaya akong malaman na mukhang okay na si George. Hanggang sa dumating si Dessa, dala ang mga gamit ko. Eto na po ma'am. Thank you, Dessa. Ay, teka lang. Sabi po pala ni sir, ibigay ko na rin daw sa inyo yung mga binili niya noon na dapat ay ireregalo sa inyo na hindi niya naibigay sa iyo. Kaso nasa taas pa eh. Halip po kayo, pasok po muna kayo. Sakto na rin si sir sa loob kasama yung matandang bisita niya lagi dito. Kliyente niya yata yun eh. Sino? Kilala ko? Opo yata, mami. Parang naririnig kong tawag sa kanya ni sir. Bong. Umakit nga po pala sila sa kwarto ni sir eh. Ha? Pinakyat niya sa kwarto niya si Mr. Perez? Kailan pa sila naging ganun ka-close? Tsaka nando yata yung girlfriend niya. Nang ituro ko ang bintana ng kwarto ni George, tumingala si Dessa at agad nagsalubong ang kilay nang makita ang anino ng lalaki at ng babae na naghahalikan sa loob. Takang-taka na napatingin ulit sa akin si Dessa. Saan niya naman kaya tumaan ng babaeng yun? Wala namang kasamang babae si sir kanina. Yung matanda lang. Baka naman dumating nung nasa kusina ka. Baka nga po. Halika ma'am, pasok ko nilang po muna sa loob. Medyo marami-rami yung pinabibigay ni sir eh. Okay, di na lang ako magpapakita kay George. Nakakaya naman ayoko makaistorbo. Pumasok ako sa mansyon at umakyat kami sa ikalawang palapag. Sa guest room na nasa tabi ng kwarto ni George ay nakita ko ang maraming mga paper bag mula sa iba't ibang luxury brand. Ang dami naman ito. Halika pagtulungan nating ibaba, Dessa. Sabi sa iyo, mami. Nasa labas na kami ng kwarto nang mapalingon ako nang marinig ang isang boses ng babae mula sa loob ng kwarto ni George. Umaalis na dapat ako pero binaba ni Dessa ang mga dala namin at hinila ako palapit sa pinto. Mula doon ay narinig naming dalawa ang boses ni Mr. Perez at ng isang babae.
Hanggang ngayon ay ginugulat mo pa rin ako, Georgia. Napaka-misteryosa mo. Sabihin mo lang kung kailan mo gusto. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kailanman ay hindi maghihinala yun. Sino ba naman kasi ang mag-aakala ng isang makisig? Huwag ka maingay. May mga bagay na hindi kailangan sabihin. Basta nagkakaintindihan tayo. O sige, kung yan ang gusto mo. So paano? Anong gagawin natin ngayon? Ano pa nga ba? E di titikman na kita. Dahil kanina pa ako nagigigil sa'yo. Isang araw matitikman din kita. At sisiguraduhin kong nanamnamin ko ang bawat himay-may ng laman mo. Gusto ko yan. Bakit hindi pa natin gawin ngayon? Tsaka na, hindi pa ito ang tamang panahon. Pero sa ngayon, umpisahan na natin, Daddy. Takang-taka ako na lumingon kay Dessa. Sumenyas ito na nasusuka sabay hila sa akin palayo na sunod naming marinig ang halingking ng dalawa sa loob. Mabilis namin kinuha ang mga paper bag at lumabas ng bahay. Akala ko sabi mo nasa loob si George. Ibang tao yung nasa kwarto niya. Naku! Ewan ko dun kay sir. Ginagawa niya yata ang ng kwarto niya eh. Kung kani-kanino pinapagamit. Nung isang beses, yung isa naman ang kasama niyang inuwi dito sa bahay. Yung... Ano bang pangalan nun? Douglas. Tapos narinig ko yung girlfriend ulit ni sir ang kausap. At may ginawa ring milagro. Baka mamaya tatlo silang gumagawa ng milagro dun eh. Kadiri. Naku ma'am. Hindi ko alam ang trip ni Sir George ngayon talaga. Nagdadala ng mga kaibigan niya dito tapos ipapagamit sa iba yung girlfriend niya. Wala tayong magagawa dyan. Buhay niya yan eh. Tapos na kami. Pero matagal na ba niyang gawain yan? Dati nung kayo pa, madalas niya kasama yung Douglas. Tapos, umaakyat sila dun sa kwarto niya. Wala naman ako naririnig nun na babae sa loob. May kung anong nabubuo sa isip ko na pilit kong tinaboy. Ayokong manghusga. Sa pagkakakilala ko kay George, hindi siya gaya ng iniisip ko. Muli akong tumingala sa bintana ng kwarto niya. Napakunot-noo ako dahil kung kanina, figure ng babae ang nakikita ko sa anino. Ngayon, anino ng dalawang lalaki na magkaulayaw ang sunod kong nakita. George, anong ininilihi mo? Matapos mag-overtime ni River sa opisina at ako naman ay nauna nang umuwi sa bahay, 15 minuto bago mag-alas 8 ng gabi. Lumabas si River sa opisina niya. Nasa kotse na siya at pasakay na sa loob nang bigla daw may lumapit na isang may edad na lalaki sa kanya. Good evening po, sir. Kayo ba si River Samonte? Ako nga. Sino sila? Gusto daw po kayong kausapin ng bus ko? Sinong boss? Ayun po. Nasa loob ng kotse. Nang lumapit si River, nakita daw niya ang isang babaeng nakasakay sa likod at nakatago sa dilim. Ang tanging niya lang nakita dito ay ang malaking hita nito na may suot na mesh stockings. Ang laylayan ng suot nitong silk na pink na dress na parang hapit sa katawan nito at ang braso na suot ng itim na mahabang gloves na tela. Good evening. May kailangan ho ba kayo sa akin? Meron akong business proposal sa'yo. Bago yan. Pwede ho bang malaman ang pangalan niyo? You can call me Georgia. Ma'am,
Anong klaseng business proposal? Sa kilala ko ba kayo? Kilalang kilala kita, Mr. River Samonte. Matagal na kitang minamatyagan. At interesado ako sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Iwan mo si Lucille at sumama ka sa akin. Be my lover. Tutulungan kitang palaguin pa ang kumpanya mo. Basta iwan mo ang babaeng yun. Nababaliw ka na ba? Sino ka ba? Matagal na kitang gusto, River. Hindi mo alam kung gaano ako nababaliw sa'yo. High school pa lang ay ikaw ang pangarap ko. Umayag ka lang and I can make you a king. Hindi ko kilala kung sino ka at kung saan ka impyero galing, miss. Pero mawalang galang na. Mahal na mahal ko ang girlfriend ko. At hindi pa nasisirang ulo ko para ipagpalit ko siya sa pera. Nagtatrabaho kami ng maayos at kumikita kami ng maayos. Kaya kung wala ka rin lang naman sasabihin na matino, aalis na ako. Hindi ako susuko sa'yo. Ang tagal kong hinintay na mapasakin ka. Tapos makukuha ka lang ng babaeng yon. Tarantado ka! Sino ka ba? Sa galit ni River ay nagtangka siyang hablutin ito mula sa loob ng kotse. Pero mabilis daw pumagit na ang driver ng babae. Hoy, si Raulo! Hindi ko alam kung anong trip mo sa buhay pero huwag mo kong isasama sa kalokohan mo, ha? Hindi ko ipagpapalit si Lucille sa kahit na sino. No, baby! River! Come back! Baby, I love you! Hindi na ito pinansin ni River at tuluyan ng umalis. Habang pauwi na ito, ako naman sa mga sandaling yon ay nasa bahay at abala naman sa paghahanda ng hapunan namin. Nang matapos akong magluto ay nakatanggap ako ng mensahe na malapit na siya, kaya naman hinanda ko na ang mesa. River, love? Nakiramdam ako matapos marinig ang tunog na yun na bumagsak na kahoy. Napalingon ako sa may bintana ng mahagip ng peripheral vision ko na parang may nakasilip at nakatingin sa akin. Kasunod nito ay may narinig akong yabag na tumatakbo sa labas. Ng mga sandaling iyon, alam ko na hindi ako nag-iisa sa bahay na yun. Hindi ako nagpahalata at patuloy na kumilos ng normal. Pinatay ko ang kalan, pagkatapos ay kinuha ko ang kutsilyo sa lababo, maging ang baseball bat ni River. Saka ko dahan-dahan na lumabas sa bakuran. Mabilis akong lumingon nang muli na namang may kumalos ko sa paligid. River? Love, ikaw na ba yan? Nanlilisik ang mga mata sa galit na sinugod ako nito. Mabilis akong tumakbo palayo. Nang makarating ako sa gate, lumundag siya sa akin at sinalubong ko ng malakas na palo ng baseball bat. Dumaing ito matapos masaktan at matumba. Sinamantala ko yun at tumakbo ulit ako pabalik sa bahay. Pero mabilis na kabawi ang aswang. Tumayo ito at hinabol ako hanggang sa madapa at mabitawan ko ang hawak kong kutsilyo. Papatayin ka! Papatayin kita! Nahila ako ng aswang sa paa at sinakyan ako sa ibabaw. Akma akong kakagatin ito nang mapigilan ko ang mukha nito at pilit kong tinulak palayo. Pilit ako nagpumiglas sa pag-asa na makawala ako. Gumising ka, Ella! Ako to! Ang ate mo! Wala akong pakialam! Basta papatayin kita! Kailangan patayin kita para matuwa siya! At para may pagkain ako! Siya? Sinong siya? Sinong may hawak sa'yo, Ella? Kakampi mo ako! Hindi ako kalaban mo! Napasigaw ako ng mas manaigang lakas niya at kinalmot ako mula kanang balikat pababa sa dibdib. Naiyak ako. Hindi sa sakit at sa takot, kung hindi dahil sa nakaamba kong gawin. Ayoko saktan ng kapatid ko, pero kailangan ko ipagtanggol ang sarili ko. Inabot ko ang kutsilyo sa di kalayuan at pagkatapos ay bigla kong sinaksak sa likod si Ella. Papatayin kita! Papatayin kita! I'm sorry, Ella, pero tama na! Malakas kong sinampal ang kapatid ko
para kahit papaano'y magising siya. Pero wala yung naging epekto. Hanggang sa maalala ko ang palagi kong napapanood sa mga pelikula na sinasabuyan ng asin at bawang ang mga aswang. Eksakto naman na dumating si River at gulat na gulat sa naabutan. Lucille! Asin! Kumuha ka na asin sa loob! Bilis! Mabilis na sumunod si River, habang ako naman ay buong lakas na sinisiko ang aswang. Pero hindi pa rin ito natinag, hanggang sa bigla akong kinalmot ng aswang wala balikat pababa sa dibdib. Ella! Alang-alang kay Mami, lumabag ka! Hindi ka masamang tao! Lucille! Bigla na lang lumipad palayo sa akin ang aswang. Sinipa na pala ito ni River at agad akong inalalayang tumayo. Pagkatapos ay sinabuyan ito ng asin ng aswang. Papatayin kitang demonyo ka! Wag! Huwag mo siya sasaktan, River! Ano ba? Muntik ka nang Siya si mapatay! Ella! Ano? Napalingon kami nang tumakbo lumabas ng bakuran ng aswang at tuluyang tumakas. Samantala nawalan ako ng balanse at napahawak sa sugat ko. Mabuti na lang at mabilis akong naalalayan ni River. Mamaya na natin pag-usapan ng tungkol dyan. Halika, dadalhin kita sa ospital. Lumingon ako kay River na pumasok ito sa kwarto. Dala ang isang tray ng pagkain. Pagkatapos ay naupo ito sa gilid ng kama at sinubuan ako. Ako na, kaya ko nang kumain. Kaya? Hindi mo nga maigalaw yung braso mo dahil sa sugat mo. Mabuti na lang at naagapan natin bago pa man ma-impeksyon. Thank you for saving me, love. Nilapag ni River ang tray sa mesa at kinuha ang kamay ko saka hinalikan iyon. Sunod nito hinalikan ay ang labi ko. Pagkatapos ay niyakap ako na mahigpit. Bakas ang takot at pag-aalala sa mukha nito. Hindi mo alam ang takot na naramdaman ko nang makita ko ang aswang at kung nahuli ako ng konti, baka kung ano na ang nangyari sa'yo. Siyempre, lalaban ako. Hindi ako magpapakagat lang basta. Hindi ako makapaniwala sa sinabi mo na ang aswang ay si Ella. Pero paano nangyari yun? Tsaka bakit tayo ang palagi niyang inaatake? Hindi ko rin alam. Pero sa tuwing umaatake siya, parang hindi niya ako nakikilala. Palagi lang niya sinasabi na nagugutom siya. Paulit-ulit. Tapos tong huling sinabi niya na parang may nag-utos sa kanya na patayin ako. Sino naman kaya yun? Siya nga pala. May hindi pa pala ako nakikwento sa'yo. Tungkol saan? Kinuwento sa akin ni River ang babaeng kumangusap sa kanya at nag-alok ng indecent proposal. Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko. Kasabay noon ay nakaramdam ako ng inis at ng selos. Ano? Sino yun? Ewan ko. Hindi ko nga nakita ang mukha eh. Nakatago sa dilim. Parang ayaw magpakita. Nag-init nga ang ulo ko sa sinabi niya kaya nagmura ako nung nag-walkout ako. Parang baliw. Sumigaw ng sumigaw. Teka, naitanong mo ang pangalan? Georgia daw. Biglang napalis ang ngiti ko nang marinig ang pangalan na sinabi ni River. Isa lang agad ang naisip ko. Ang Georgia na narinig ko sa loob ng kwarto ni George. Georgia. No, it can't be. Bakit? Hindi ito nagkataon ng love. May nangyayari sa paligid natin hindi natin nalalaman. Anong ibig mong sabihin? Kinuwento ko lahat kay River ang natuklasan ko noong gabing kinuha ko ang mga gamit ko sa bahay ni George. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si River sa mga sinabi ko. Naputol ang pag-uusap namin nang biglang tumawag si Dessa.
Hello, Dessa? Ma'am, tulungan mo ako, ma'am. Sunduin niyo na po ako dito. Ayoko na dito. Natatakot na po ako kay Sir George. Bakit? Anong nangyari? Si Sir George po. O, anong ginawa niya? Aksidente ko po natuklasan na may basement dito sa bahay, ma'am. Pagpasok ko doon, may nakita po ako mga putol-putol na katawan dito sa basement. Yung matandang sinama niya dito isang beses, patay na, nandun sa basement, ma'am. Ano? Yung aswang, nandito yung aswang, ma'am. Siyang may alaga sa aswang. Magtago ka, Dessa. Tatawag kami ng pulis. Pupuntahan ka namin. Ako na ang pupunta. Dito ka na lang at baka mapano pa yung sugat mo. Hindi, sasama ako. Ngayon malinaw ng lahat. Napagtagpi-tagpi ko na. Na kay George si Ella. Ibig sabihin, si George siya nagpapatay sa akin. Siya si Georgia. Hindi siya nagagalit dahil nakipaghiwalay ako sa kanya. Nagagalit siya dahil ikaw ang ipinalit ko sa kanya. Love, ikaw ang totoong habol niya. Georgia. Shit. Bakit hindi ko napansin kaagad yun? Kaya pala ayaw niyang magpakita at nagtatago lang siya sa dilim. Halika na. Baka saktan ni Ella si Dessa. Agad kaming bumaba ng sasakyan pagdating namin sa mansyon. Pumasok kami doon at nadatna namin na bukas ang front door. Malamlam ang ilaw sa loob pero tahimik ang paligid. Nasa garahe ang kotse ni George pero parang walang tao doon. Ilang sandali pa ay dumating si Dessa. Nasaan si George? Nasa studio niya, ma'am. Pupuntahan ko siya. Lucille, delikado. Gusto ko malaman lahat ng ginagawa niya. At kung anong kinalaman ng kapatid ko dito. Hindi ako nakapagpigil, Madam Venus. Buong tapang akong lumabas. Kumuha ako ng kutsilyo sa kusina bilang pangdepensa sakaling magkagulo. Si Dessa naman ay kumuha ng 2x2 at asin. Pagdating namin sa studio ni George, hindi kami nagpakita at nagtago kami sa gilid. Mula doon ay kitang-kita namin kung paano hinaluan ito ng dugo at laman ng tao ang clay bago nito hulmahin yun at ginawang palayok. Demonyo! Anong klaseng tao to? Nakita ko siya kanina, ma'am. Kinakain niya yung laman ng tao. O Diyos ko, mga baging langit. Nakakadiri talaga. Hindi ko alam na ganito siya. May ituturo pa ako sa inyo, ma'am. Bilis! At dinala kami ni Dessa sa kwarto ni George, saka kami dumiretso sa walk-in closet. Doon, isang secret door ang bumungad sa amin. Pagdating sa loob, napanganga kami sa nakita namin. Mga damit na pambabae ang naroon. Pero karamihan sa naroon, mga silk at satin nighties, mga pares ng stilettos, iba't ibang kulay ng wig, makeup, at ibang gamit na pambabae. At naroon sa isang cabinet, at nakapatong ang mga larawan ni George na nakadamit na pambabae. Hindi babaeng nakikita natin sa bintana niya. Si George ang nakikita natin at nakadamit pang babae siya. Siya ang kabit ni Mr. Perez. Serial killer na bading. Nakakatakot. Magtago kayo, bilis. May paparating. Nagmadali kaming nagtago. Si Dessa sa ilalim ng kama na may pink na kobre kama at mga fur. Kami ni River nagsumiksik sa pinakasulok na walk-in closet. Mula doon ay nakita namin si George na pumasok. Namili ng isusuot, saka nagbihis ng pink na nighties habang kumakanta-kanta pa. Nagsuot siya ng pink na wig at high-heeled shoes, saka naglagay ng makeup. Madam Venus, hindi ako makapaniwala sa nasaksihan ko ng mga sandaling iyon. Hindi ito ang nakilala ko, George. Bumaba siya. Saka lang kami lumabas mula sa aming pinagtataguan nang pumasok siya sa isa pang secret door. Maingat at dahan-dahan kaming sumunod hanggang sa dalhin kami nito sa basement. Natakpan ko ang bibig ko nang makita ko sa sulok si Ella. Nadaig pa ang baboy na nakakadena sa sulok. Nakahiga sa semento at halos walang saplot. Nangangayayat at mukhang nangihina. Sa isang sofa, naroon at nakaupo habang nakagapos ang kamay at paa ng isang lalaki. There you are, baby. Hayop ka! Anong kailangan mo sa akin? Tinanggap naman kita kahit bakla ka. Anong kasalanan ko sa'yo? Making love to you is not enough, baby. Hindi kita maramdaman eh. Ano? Anong pinagsasabi mo dyan? Masasatisfy mo lang ako. Only when I eat your meat. Baliw! Pakawalan mo ko rito! Gago kang bakla ka! Tama ang narinig mo. Kumakain ako ng laman ng tao. Gustong gusto ko nang inunguya ang mga laman ninyo. At kapag umahagod sa lalamunan ko, ang bawat himay-may ng katawan ninyo. Aswang ka ba? Sadly, hindi.
Kaya nga may alaga akong aswang eh. Tama na nga, Satsat. Nagugutom na ako. Bitiwan mo ako! Anong gagawin mo? George! Bago pa may mangyaring masama kay Douglas, agad akong bumaba nang walang paalam kahit kay River. Hindi ko alam kung saan galing ang tapang ko, Madam Venus. Ang nasa isip ko lang ay tuluyang mabawi ang kapatid ko at mapigilan si George. Lucille, sandali lang. Lucille? River? Hayop ka? Anong klaseng demonyo ka? George! Bitiwan mo si Douglas! No! Hindi mo ba dapat malaman to? Bakit mo ginagawa to, ha? Bakit hindi? Dito ako nasasatisfy, Lucille. Ang mga lalaking dumaan sa buhay ko, mas gusto ko na kinakain sila. Pakiramdam ko ay habang buhay silang nakayakap sa akin kapag kinakain ko ang mga laman nila. Baliw ka na! Hindi ko alam kung anong totoo sa'yo. Ang nakilala ko noon o ang George na kaharap ko ngayon. Ito ang totoong pagkatao ko, Lucille. I'm gay and I eat my lover. Hindi kita minahal kahit kailan. Ginamit lamang kita para pagtakpan ng totoong pagkatao ko. Ginamit lang kita bilang ganti sa kahayupan ng tatay mo noon. What? Si Dad? Matagal na siyang patay. Huwag mo na siyang idamay dito. At paano kayo nagkakilala, ha? Kaya ako nagkakaganito dahil sa pangmumolestya ng hayop mong ama. Dati ko siyang coach sa basketball noong 12 years old ako. Akala ko sadyang mabait lang siya sa akin. Hanggang sa tumagal. 15 anyos ako nang una niya akong molestyahin. Dun sa locker room nang minsang mahuli ako at maiwan ng mga kaklase ko pagkatapos ng practice. Hinipuan niya ako. Doon ko nalaman na alam niya na palang bakla ako. Natakot ako magsumbong dahil nagbanta siya na ikakalat sa buong campus ang totoong kasarian ko. Hindi ako ready na ipaalam sa lahat dahil ayokong bugbugin ang daddy ko. Wala akong nagawa hanggang sa naulit ang pamumulestyan niya sa akin. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan niya na akong ginamit. Paulit-ulit! Kaya nang malaman ko na patay na siya dahil sa atake sa puso. Sobrang saya ko! Dahil ang akala ko'y nakalaya na ako. Sadya mo ako nilapitan para gumanti sa akin? Oo. The plan was to marry you and make your life a living hell. Dahan-dahan kitang pahihirapan. Gaya ng ginawa sa akin ng ama mo. Alam mo kung bakit? Dahil kahit patay na siya, ay hinahabol pa rin ako ng multo niya. Alam mo kung ano nakakatawa sa mga nangyari? Hinahanap-hanap ko ang kademonyohang ginawa niya sa akin. Hindi ko mahanap ang satisfaction na nararamdaman ko noon sa tuwing ginagamit niya ako. Hanggang isang beses, natakam ako sa laman ng tao. I sent my first victim to his grave. Ang first boyfriend ko. I ate his flesh. And it was it tastes so good. Pero sadyang sumpa ang pamilya niyo sa buhay ko. Nang makilala ko si River, nung high school ako, minahal ko na siya. Kinaibigan ko siya at naging best friend ko. Tapos anong ginawa mo? Kinuha mo siya sa akin! Inagaw mo siya! Walang kinukuha sa'yo si Lucille. Dahil kahit kailan, hindi ako naging sayo. Hindi! Wala akong ginusto na hindi ko nakuha! Nagmamadali ito lumapit kay Ella at pinakawalan nito. Napaatras ako nang bumangon ng kapatid ko at unti-unting nagiging aswang. Sa halip na takot ay naiyak ako sa awa. Napakahayop mo, George. Pati ang kapatid ko dinamay mo pa. Kung ano man ang kasalanan ni Daddy, humingi ako sa iyo ng tawad. Pero wala kaming kinalaman sa lahat. Na hindi ko alam na ganun si Dad.
Ba't kami pinagpapabayad mo sa kasalanan na hindi naman namin ginawa? Patay na ang ama mo. Walang ibang magbabayad ng kasalanan niya sa akin kung hindi kayong mga anak niya. Ako ang dahilan. Kaya naging aswang ang kapatid mo. Matagal ko na kayong pinapasundan. Nagbayad ako ng mambabarang para gawing siyang aswang. Sakto na nagbakasyon sila ng mga kaibigan niya sa Antique. Doon siya pinakain ng laman ng tao. And look! She became my masterpiece. Ella, patayin mo yung babaeng yan. Biglang sumugod sa akin ang aswang, pero agad na iharang ni River ang sarili niya. Dinampot nito ang bakal na naroon sa silid at yun ang pinakasanggalang. Nang akma nitong dudukutin ang tiyan ni River, nahawakan niya ang kamay nito. Lucille! Gumising ka! Ang Kuya River mo yan! Nakalimutan mo na ba? Ikaw ang nag-uudyok sa akin na tapusin ang relasyon ko kay George no dahil mas boto ka kay River! Traitor ka! Ako ay nagbabalamon sa'yo! I made you! Ella, gumising ka! Labanan mo yan! Hindi ka aswang! Tumawag ka sa Panginoon! Papatayin ko kayo! Tinabig ako ni Ella at halos tumalsik ako sa pader. Nang muling tangkain nito na kagatin si River, nagawa niya itong sipain sabay suntok ng malakas. Papaluin dapat niya ito ng bakal pero natigilan siya. Maya-maya ay lumabas si Desa sa pinagtataguan. Sabay bato ng asin kay Ella. Lumayo ka, demonyo ka! Layas! Sunod dito sinugod ay si Desa. Sinugaban niya ito pero naiharang ni Desa ang nadampot na lubid at yun ang pinatulak sa aswang palayo. Habang nagkakagulo, hayon si George at parang baliw na tuwang-tuwa na pinapanood kami. Tumatawa lang ito habang tila unti-unting nawawala sa sarili. Ma'am! Tulong! Aswang! Ako nga harap sa kanya, River. Pero baka mapahama ka. Kapatid ko siya at kilala ko si Ella. Alam ko makikilala niya pa ako. Dinampot ko ang asin at binato ng binato si Ella. Doon pa lang siya lumayo kay Desa, kaya pumagit na ako. Maya-maya ay lumambot ang ekspresyon sa mukha ng aswang. Hanggang sa lumuha ito at muling narinig ang tunay na boses ng kapatid ko. Ate Ella. Oo, tama. Ako nga ito si ate. Ayoko nang maging aswang, ate. Ayoko nang kumain ng tao. Ayoko nang pumatay. Ayoko nang sundin si George. Tutulungan kita. Nandito si ate. Hindi kita pababayaan. At anong gagawin mo, ha, Lucille? Paano mo tutulungan ang isang aswang? Hindi na taong kapatid mo. Demonyo na yan! Hindi! Ikaw ang demonyo dahil mas masahol ka pa sa aswang! Ikaw ang nag-uutos sa akin na kunin at patayin ang mga lalaking nagtitipuhan mo. Kapag sinasabi ko sa'yo na gusto ko nang huminto sa ginagawa ko, palagi mo akong tinatakot na isusumbong sa taong bayan para patayin nila ako! Hayop! Galit na sinugod ni Ella si George. Tinalunan niya ito at nagpampuno ang dalawa. Nahubad ang wig ni George hanggang sa mapahiga sila sa semento. Mariing sinakal ni Ella si George. Pagkatapos ay kinalmot ito ng kinalmot sa mukha at sa buong katawan. Ikaw ay kasalanan ko! Bakit ako nangyari nito? Ang halimaw na ikaw mismo ang gumawa! Ang siyang papatay sa'yo! Binaon ni Ella ang matalas na kuko nito sa tiyan ni George. Doon ako tumakbo palapit sa kapatid ko at niyakap ito mula sa likod. Ella, tama na! Tama na! Kahit patayin mo siya, hindi na mababago na ng lahat. Para kay mami at daddy, tumigil ka na. Tama na. Magdasal tayo. Umalis si Ella sa ibabaw ni George at nilayo ko siya. Pagkatapos ay niyakap ko ang kapatid ko ng mahigpit. Natigilan ako nang bagya akong tinulak ni Ella at lumayo sa akin.
Huli na nang makita kong hawak na nito ang kutsilyo. Ella! Huwag mong gagawin yan! Pag-iusap! Ella, kung ano man ang iniisip mo, huwag mo nang ituloy. Patawarin mo ako, ate. Wala na akong lugar dito sa mundo. Marami na akong napatay. Hindi na ako tao. Isa na akong aswang. At ang mga gaya ko, dapat sa impyerno! Ella! Tinutok ni Ella ang talim ng kutsilyo sa leeg nito bago ko pa malaman ang susunod na gagawin ng kapatid ko. Biglang tumakbo sa akin si River at niyakap ako. Sunod ko na lang narinig ay ang tulog ng malakas na pagbagsak ng katawan ni Ella sa semento. At nang lumingon ako, umaagos na ang dugo mula sa leeg niya. Ella! Ella! Oh, hey, that's so sad. My condolences, Lucille. Ayup ka! Sinugod ni River si George at sinuntok ng sinuntok sa mukha sa kabila ng mga sugat nito. Hindi pa nasiyahan ito at sinipa pa nito ng ilang ulit ang dating kaibigan. Kahit halos basag na ang mukha, ay nakuha pa nitong tumawa habang tumatayo. Inawakan nito si River sa braso at hinaplos yun, pero mabilis niyang binawi ang braso at umatras palayo kay George. Alam mo bang pangarap ko, ha, River? I dream of making love with you, then eat you, and feel your flesh in my throat. Alam mo ang pakiramdam ko? Kapag kinakain ko ang mga lalaking yan, mas masarap pa sa pakiramdam ng nakikipagtalik. You're a psychopath! Gago! Mamatay ka na, bakla ka! Demonyo! Lahat kami napalingon kay Douglas nang bigla itong sumugod at ginamitan ng flying kick si George. Bumagsak ito sa sahig at sa isang iglap ay nawalan ito ng malay. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga pulis. Tulala pa rin ako na lumabas kami ng mansyon. Doon sa bakuran, matapos kaming kunan ng statement ng mga pulis, ay matagal akong niyakap ni River. Wala na rin si Ella, love. Isipin mo na lang na hindi na siya maghihirap. Hindi na siya mapipilitang pumatay ng tao para lang kumain. Sana matahimik siya kung saan man si Ella ngayon. Huwag mo kong iiwan, love. Baka hindi ko na kayanin kapag pati ikaw nawala sa buhay ko. Hindi ako mawawala sa buhay mo. Okay? Okay. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Napalingon kami ni River nang ilabas ng mga pulis si George. Nakaposas habang nakayakap at suot pa rin ang kulay pink na silk nighties na may bahid na dugo. River! River, listen to me, baby! I love you! Please, maniwala ka! Ikaw lang ang mahal ko! River! Sandali lang. Umalis ako sa pagkakayakap kay River at nilapitan si George. Tinaasan ako ng kilay nito at ngumisi na parang nagmamalaki pa ito. What? Bitch! May farewell gift lang ako sa'yo. Hindi! Mabulok sana yung pagkalalaki mo at yung tiyan mo sa dami ng taong pinatay at kinain mo. Hindi ko na pinatapos si George sa sasabihin niya at bigla akong tinuhod ng malakas sa pagkalalaki.
Napaluhod ito sa sakit at halos manghina. Bago pa ito makarecover, inila na ito ng mga pulis. Tama na, love. Halika na. Asikasuhin na natin si Ella. Madam Venus, dahil sa sobrang sela ng pangyayari, ay hindi na ito pinagkaingay pa sa media. Ayon na rin yon sa personal na kahilingan ng pamilya ng mga biktima. Nang halugugin ng mga pulis ang buong bahay, marami silang ebidensyang nakita, gaya ng mga personal na gamit ng biktima, mga iba't ibang parte ng katawang tao doon sa basement, sa studio nito, at maging sa isang chest freezer na nasa likod ng bahay. Higit sa lahat, ang mga ceramics at palayok na ginawa nito kung saan hinalo ang laman at dugo ng kanyang mga biktima. Mula nang madakip si George ay hindi na kami nagkita pa. Samantala matapos makaremate si Ella, ay hinimlay namin siya sa tabi ng puntod ng parents ko. Kami naman ni River ay masaya at tahimik na ngayon, na nabubuhay kasama ang mga anak namin. Nag-relocate kami sa Maynila kasama ang architecture firm namin at dito na nagsimula ng bagong buhay. Sa tuwing binabalikan ko ang nakaraan, hindi ko maiwasan na makaramdam ng lungkot. Doon ko napatunayan ang kasabihan na we create our own monsters. At bilang anak ng isang ng abuso, hanggang sa sandaling ito ay dala ko ang guilt na iyon. Pero umaasa ko na dumating ang araw na mahanap ni George ang pagpapatawad sa daddy ko at mapatawad ko rin siya. At dalangin ko para sa lahat ng biktima ng pang-aabuso. Naway mahanap niyo ang kapayapaan at pagpapatawad sa piling ng Panginoon. Ang sabi nga sa Biblia, sa libro ng Awit, Kapitulo 30, versikulo 11, iyong ibabalik ang inyong pagdadalamhati sa pagsasayaw, iyong tanggalin ang iyong damit panluksa, at didiligan ng kagalakan. Hanggang dito na lamang at sana'y nagustuhan ninyo ang aking kwento. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share at subscribe sa channel na ito. Maraming salamat po. Nagmamahal, Lucille.